Preno muna ang pagpaparehistro ng light electric vehicles gaya ng e-bike at e-trike ayon sa Land Transportation Office o LTO. May unang balita si James Agustin. Mula Santa Mesa sa Maynila, e-trike ang araw-araw na ginagamit ni JR sa pagbili ng mga gulay at isda sa Divisoria. Ito rin daw ang pinangahatid sundo sa eskwelahan sa kanyang anak. Tipid sa gasolina wala ka namang gagasolinahan talaga Kuryente, hindi naman ganun kalakihan yung yung konsumo ng kuryente na ito. Tsaka depende talaga sa gamit. Si Len 6 na beses kada linggo namang ginagamit ang kanyang e-bike sa pamimili para sa kanyang karinderya sa Binondo. Malaking tulong po kasi hindi na po ako mamamasahe, hindi na po ako makikipagsiksikan katulad po niyan, traffic. Ito po, i-charge ko lang po siya. Ang Land Transportation Office o LTO, sinuspindi ang kautusan sa pagpaparehistro sa mga light electric vehicle, gaya ng e-trike, e-bike at e-scooter. Suspendido rin ang license requirement para makapagmaneho nito. Kailangan daw kasi ng masusing pag-aaral para tiyaking ligtas ang paggamit ng mga sasakyang ito. Kinatuwa ito ng mga nakausap namin nagmamaneho ng light e-vehicle. Pag-aralan muna nila maigi para sa batas nila talaga na iparehistro yung o hindi. Malaking tipid din po sa akin kasi yung sa pagpaparehistro po malaking tulong na rin po yun sa akin. Gayunman, sabi ng LTO, walang epekto ang kautusan sa mga lokal na ordinansa sa iba't ibang lugar na naghihigpit sa paggamit ng light e-vehicles. Nauna nang ipinagbawal ng MMDA ang paggamit nito sa mga national road. 2,500 pesos ang multa sa mga mahuhuli. Kung sakaling kailangan ng irehistro at kumuha ng lisensya, handa naman daw sumunod ang mga gumagamit nito. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.